Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bagong plano ang ginawa ni Madam Chantal. Ano kaya ang ganti niya kay Giselle? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napahiya nga itong si Madam Chantal nang hindi siya siputin ng mga in-invite niyang board members sa picnic by the lake niya, na plinano niya sana para makuha ang loob ng mga ito. Nagtataka nga ito kung bakit wala sila sa meet-up point nila para sabay-sabay nga silang pumunta sa hinanda niyang picnic. Galit na galit si Madam Chantal nang ipakita ng assistant niyang si Daphne ang pictures nitong sila Giselle kasama lahat ng board members sa isang tree planting para sa mga may cancer patient ng Apex. Galit na galit siya dahil pinili daw nila na pumunta sa mainit kesa sa mga pinaggastusan nga nitong si Madam Chantal na picnic para sa kanila. Agad-agad sumugod nga itong si Madam Chantal sa lugar kung nasaan itong sila Giselle at ang mga board members. Agad niya ngang hinarap ang kaibigan niya na si May, na siya mismo nga ay tinalikuran nito at sumama sa kaaway niyang si Giselle. Sinagot naman siya nito na mas pinili nila na makatulong sa iba at sa mga cancer patients dahil ang tree planting nga daw ay makakatulong sa Apex at baka daw may magbigay pa sa kanila at makatulong lalo sa Apex. Sumagot naman si Giselle dahil pinagpipilitan pa din nga nitong si Madam Chantal na mas mahalaga pa ang lake picnic dapat nila kesa sa Apex. Sinabi nitong si Giselle na huwag siyang mag-aksaya ng pera at hindi gusto nitong mga board members nila na sumama dito kay Madam Chantal. Kaya naman bago pa nga dumami at lumala ang bangayan, pumagitna na nga itong si RJ. Dahil nag-iiskandalo na daw masyado si Madam Chantal at nakakahiya na nga sa iba pang mga tao. Maging nga si Annalyn ay umawat na sa kanila dahil nakakahiya na sa ibang mga tao. Kaya wala nang nagawa itong si Madam Chantal kundi ang makisama na lang sa mga board members ng Apex at kahit ayaw niya nga ay no choice na siya dahil nandun na din naman siya kahit hindi nga siya imbitado nitong si Giselle sa ginawa nila para sa Apex dahil ayaw ni Giselle makasama itong si Madam Chantal. Samantala, nakipagkita na nga itong si Zoe dito kay Dax para siguraduhin at paaminin si Dax kung siya talaga ang nakita ni Zoe na may kasamang babae doon sa mall na pinuntahan nga nila nitong si Annalyn. Sampal nga agad ang bungad nitong si Zoe dito kay Dax. Sa sobrang inis at galit niya dito kay Dax, tinanong niya nga si Dax kung may dinedate itong si Dax na iba. Hindi nga alam ni Dax kung ano ang isasagot niya kay Zoe. Dahil alam nga nitong si Dax, kapag sumagot siya ng mali dito kay Zoe ay talagang hihiwalayan siya nito. At hindi na nga niya mapapakinabangan itong si Zoe. Kaya naman mag-iisip itong si Dax kung ano ang sasagot niya dito kay Zoe para hindi nga mawala sa kanya si Zoe. Hindi naman namalaya nitong si Zoe at nitong si Dax na nakita na pala sila nitong si Nurse Evan kasama si Nurse Karen dito nga sa parking lot na magkausap silang dalawa ni Dax. Ang hindi nga lang sure nitong si Nurse Evan ay kung sino nga ang kausap nitong si Zoe at kung bakit nasampal na lang bigla ito ni Zoe. Ito nga ang kausap niya. Samantala, sa event naman na inischedule nitong si Giselle, may aberya ngang mangyayari. Dahil ito nga ang si May na kaibigan nitong si Madam Chantal ay makakakita nga ng postiso sa mismong kinakain niya at muntikan na nga niya itong makain. Mabuti na nga lang at nakita niya pa ito bago niya pa tuluyang maisubo. Nagsisigaw nga si May dahil hindi niya akalain na magkakaroon nga ng pustiso ang kinakain niyang soup. Nagulat nga ang lahat sa pagsigaw nitong si May
Kaya maging ito ngang si Madam Chantal ay tinawag na itong si Lynette dahil sila Lynette nga ang may hawak nitong mga catering na pinapakain dito sa mga board members. Kaya naman itong ang si Madam Chantal ay pinagalitan niya nga itong si Lynette kung anong klase daw ang pagkain meron daw itong sila Lynette na sineserve sa catering nila. Sinigawan-sigawan nga ito ni Madam Chantal. Ito ang ating si Lynette na parang pagmamay-ari niya nga itong si Lynette. Kaya naman nagpaliwanag agad itong si Lynette na hindi niya nga daw alam kung bakit may pustiso sa sinerve nilang pagkain. Takot na takot at hiyang-hiya nga itong si Lynette sa nangyari dito nga sa soup na inihanda dito sa mga board members at sa mga bisita. Dahil wala nga daw siyang kaalam-alam kung paano napunta ang pustiso doon sa soup mismo nitong si May. Kaya tinanong nga nitong si Madam Chantal kung kanino ang pustiso ang napunta sa soup ni May dahil napakababoy nga daw nito. At totoo nga ang sinasabi niya na baboy daw talaga gumawa itong si Lynette. Dito nga ay biglang sumigaw itong si Chang Susan. Nagulat siya sa narinig niyang pustiso dahil kanina pa nga daw niya hinahanap ang pustiso niya at baka daw sa kanya yon dahil nawawala nga ito at kanina niya pa nga daw hinahanap dahil nilapag niya lang daw iyon sa isang tabi. Gulat na gulat nga itong si Chang Susan sa narinig niya dito kay Madam Chantal. Maging ngang itong ang si Lynette ay gulat na gulat pati lahat ng tao doon sa venue. Gulat na gulat sila nang sabihin nga nitong si Madam ni Chang Susan na sa kanya nga ang pustiso na nakalagay doon sa soup nitong si May. Natakot at nataranta nga itong si Lynette dahil hindi niya nga alam kung paano napunta ang pustiso nitong si Chang Susan sa soup. Dahil nakita niya nga din ito na nilagay lang ni Chang Susan ang kanyang pustiso doon lang sa isang tabi. Dito nga ay may sabotahing ang naganap. Totoo kaya na sinabotahin nitong si Madam Chantal itong ang si Chang Susan bilang ganti nga niya dito dahil sa pamamahiya niya na kumakain nga daw ng panis itong si Madam Chantal. Ito nga ay re-rest back din nga itong si Chang Susan na hindi niya nga din alam kung paano napunta ang pustiso niya doon. At hindi din nga din niya alam kung paano nga itong si Madam Chantal galit na galit nga sa kanila kahit nga hindi sa kanya nangyari yun. Ang pagkakaroon ng pustiso sa soup kaya nga masyadong halata nga itong si Madam Chantal na siya nga mismo ang may pakana nito na malagay ang pustiso doon sa soup. Pakana kaya ni Madam Chantal talaga kung bakit napunta ang pustiso ni Chang Susan sa soup ng isang board member? Ano kaya ang magiging desisyon nitong si Zoe dito kay Dax? Tatanggapin pa kaya nitong si Zoe itong si Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!